alam kung paano mabuhay sa lupa, kundi kung paano maghanda para sa langit. Amen. Kaya tulad ng isang susi, o sabihin niyo, mga kapatid, ang buhay ko ay isang susi ng tiwala ng Diyos. Ang susi ay simbolo ng pagtitiwala. So ginagamit ito ng maingat, dapat at para sa tamang layunin. Kaya ang tanong, paano mo ginagamit ang susi ng tiwala na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kapatid? Amen. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang buhay ay isang tiwala mula sa Diyos. Ang buhay natin galing sa Diyos. So ang Diyos ay mabuti. So dapat tayo maging mabuti rin. So pagiging mabuti, magbahagi sa iba. Kapitinan yun. Amen. So hindi mahalaga kung gaano karami ang hawak natin, kundi kung gaano tayo naging tapat sa ipinagkatiwala niya. Kaya sa bawat araw, gamitin natin ang ating oras, talento at yaman para sa kalwalatian ng Diyos, yung paggawa ng mabuti. Hindi para sa pansariling dangal, kundi para sa ikalulugod mo ng Diyos o kalwalatian na may kapal na lumika po sa atin. Amen. So maging matalinong katiwala, sapagkat sa dulo ng lahat, ang gantimpala ng tapat ay ang walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Panginoon Diyos, kay buti mo po. Salamat sa salita na nagtuturo sa amin na maging tapat at matalino sa lahat ng ipinagkaloob mo. Patawarin mo kami kung minsan po ay naging pabaya at hindi naging tapat sa aming pagiging katiwala. Luhayin mo ang aming puso, ang karunungan na bumula sa iyo, ang karunungan na nag-aakay sa amin na magplano, magpursige at magbahagi ng may pagmamahal. Tulungan mo kaming gamitin ang aming buhay para sa kalwalatian mo at sa kabutihan ng iba. Sa bawat hakbang, naway maging karapat-dapat kami sa tiwalang iyong ibigay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung ating napagnilayan. Tayo na nalangin ang kasalamat sa Diyos. Dito sa white po. Pwede na yung picture at kompleto niya. So dako po tayo dito sa pagninilay po na paano maging matalinong katiwala sa paningin ng Diyos. So pagkatapos pa ng aking dagdagan pa po natin yung pagninilay natin. Paano maging matalinong katiwala sa paningin ng Diyos. Amen. Una, ito po. Amen. Itong kilalanin na lahat ay pag-aari ng Diyos. Yung hindi mo aangkinin na sa iyo dahil nagpagod ka ng trabaho tayo na sa iyo. Kundi kilalanin na lahat ay pag-aari ng Diyos na binigay lahat ng Diyos sa liya. Amen. So, kaya nga sabi sa Awit 24 verse 1, ang lupa at ang lahat ng naroon ay pag-aari ng Panginoon. Kaya napakaliwanag po na sinasabi dito sa Awit chapter 24 verse 1 na ang lupa at ang lahat ng naroon ay pag-aari ng Diyos. So, nasa lupa tayo, pag-aari ng Diyos. So, nasa lupa lahat ng ating ari-ariyan o pag-aari ng Diyos. Gamitin natin yung wag natin sa longit kung ano man ang biyaya na tinanggap natin sa Diyos. Amen. Pero yung iba, hindi biyaya ng Diyos, ninakaw nila. Amen. Ninakaw nila. So, ang unang hakbang sa pagiging matalinong katiwala ay yung pagkilala na tayo ay tagapangalaga lamang po, hindi may-ari. O di, tagapangalaga lamang po tayo. Hindi may-ari, ang Diyos ang may-ari. So lahat ng nasa atin ngayon ay bigay ng Diyos yan para gamitin natin sa kanyang gawain, hindi yung sa pansarili lamang po natin. Inang tayong tumulad po sa mga tusong katiwala na sa ating bansa po ngayon ay magnanakaw po. Amen. So lahat ng nasa atin, yung buhay, oras, talento, yaman, ay ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya dapat natin itanong araw-araw, paano ko magagamit
kabutihan ng Diyos. Amen? So, paano mo gagamitin yan? Yan dapat ang mapatid mo, alamin mo. Paano mo gagamit ang lahat ng ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Dapat iyakin mo para sa kalwalatian ng Diyos lamang po. Gamitin ng biyaya na tinanggap mo. Ang tao marunong kumilala sa pinagmulan ng biyaya ay marunong din gumamit nito na may pananagutan. Pero tingnan niyo po, dahil yung pera ko na ninakaw nila, no, napakadaling nakaw, hindi nila pinagpaguran. So, ano nangyari? Dinala lang sa kasino, pinangsugal sa mga mamahaling na restaurant, kumain na napakamahal. Amen. So, inubos yung pera natin. Amen. So, ang gagawin natin, ipag-pray natin sila para naman po sa kanilang pagbabagong buhay na ma-realize nila ang mga ginawa nilang mali at isoli na lahat ng pera. Amen. Para magpatuloy yung project po sa flood control. Amen. So, hindi po tayo nagagalit sa ating kapatid. Amen. Hindi pinagbigay lang po natin na dapat natin gawin ay ipag-pray sila. Amen. Ibilig natin sila kay Lord. Amen. So, nakapaliwanag mga kapatid, ibig ko ang taong marunong kumilala sa pinagmula ng biyaya ay marunong din gumamit dito ng may pananagutan. So, yung una po, paano maging matalinong pagtiwala sa paningin ng Diyos, kilalanin na lahat ay pag-aari ng Diyos. Pangalawa, gamitin ang talino at kakayahan para sa kabutihan. Hindi katulad itong puntong katiwala. Ginamit niyang kanyang talino at kakayahan sa pandaraya. Nandaya na nga, pinagdaga pa ng pandaraya. Amen. Nandamay pa ng iba na mandaya. Tinuruan pa niya ng mandaya yung may utang sa amo niya. Amen. So, mga kapatid, gamitin po natin ang ating talino at kakayahan para sa kabutihan, para kay Lord. Ito ang siya'y maparangalan. Amen. So, sa talinghaga, pinuro ni Jesus ang patiwala, hindi dahil sa pandaraya, hindi dahil sa kanyang pagiging maagat at marunong magplano. Si Pinyo dahil alam niya matatanggal siya. So, pinlano na niya. So, dapat ganun din